Sa mga magkukumpleto pa lang ng kanilang panregalo ngayong Pasko, nasa World Trade Center sa Pasay ang Noel Bazaar. Simula po yan sa Miyerkules, November 26 hanggang 30. Nariyan pa rin ang ating Celebrity Ukay-Ukay kung saan pwedeng mabili ang pre-loved items ng ilang kapuso celebrities and personalities. Sa family comedy sitcom series na Pepito Manaloto, laging tampo ang pagpapakita ng kabutihang loob at pagmamalasakit sa kapwa. Ang mga katangiang yan, isinasabuhay din nila sa totoong buhay. Dahil kabilang sila sa mga nag-donate ng kanilang mga damit para sa ating Celebrity Ukay-Ukay. Lahat kasi ng kikitain dyan ay mapupunta sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, kabilang dyan ang ating Kapuso School Development Project. Pwede nyo dyan mabili ang mga damit ni Manilyn Reynes. Ito naman ang sinuot ko bilang si Mona sa MediaCon ng Sangre. Mga iconic scarf ng karakter ni Vincent at ilang dress at blouse ni na Maureen Larrazabal at Cherry Malvar. Magandang gabi po. At syempre, pwede ring mapa sa inyo ang ilan kong damit na isinuot ko dito sa 24 oras. Sabi nila, pagka daw ikaw ay binigyan ng sobra-sobra, dapat i-share mo daw sa iba. Yan ang unang-unang inspirasyon ko. Pero alam mo, more than inspiration, no? Ang nasa damdamin ko, tungkulin ang tumulong. Lalong-lalo na kung katulad ko, na napakaraming grasya ng Diyos. At ng iba pang news personalities, gaya ni Marie Zumali at Attorney Gabby Concepcion. You just wear what's comfortable for you, yung talagang hindi ka mahihirapan. Ang pinakamahalaga, you stay confident and you love what you're wearing. Maliban dyan, may iba't ibang merchants din na pwedeng pagpilian. Kaya tara na sa Noel Bazaar sa World Trade Center sa Pasay. Dahil nakapag-shopping ka na, nakatulong ka pa. At sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Mga kapuso, animoy literal na niluluto ang inireklamong spaghetti ng mga kawad at metro ng kuryente sa isang bahagi ng Caloocan City. Minsan na yang nagliyab kaya pinangangambahang mauwi pa sa malaking sunog kaya pinaaksyonan sa inyong Kapuso Action Man. Pakislap-kislap na tila pailaw at sa isang iglap animoy paputok na unti-unti ng liliyab. Pero hindi ho yan Christmas lights o firecrackers. Yan ang inireklamong nagsala-salabat ng mga kontador at kawad ng Meralco sa Catmon Street, Barangay 179, Caloocan City. Ang mga metro po, nagkikislapan, nagpuputukan. Siyempre, yung mga residente, nababahala. Tapos may mga kapitbahay na dito kami na naninervyos na. Nobyembre 2024 pa raw sila nagreklamo sa Meralco hinggil sa nakababahalang sitwasyon. Ang poste kasing nasa 10 kontador lang dati ang nakakabit, nasa mahigit 100 na ngayon. Dahil dito, kitang-kitang nagpa-ekis-ekis na ang mga metro at kawad. May mga naglaglagan pa. Ayan, pati po sa likod, sa taas ng mga meter base, naglalagay po ang Meralco doon. Pero wala naman po silang renovation na ginagawa sa mga kahoy kasi yung kahoy po putol-putol na po sala-salabat na. Yun po ang delikado. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Meralco. We assure you that Meralco is going to remedy the situation. Opo. Ayusin po natin yan hanggat dun sa kahuli-hulihang metro. Bakit po ba pinagsama-sama yung mga kontador? Okay, meron ho kasi tayong mga tinatawag na hotspot areas kung saan ho dati maraming illegal connections, illegal service connections. So minarapat po ng Meralco na iakyat sa tinatawag na elevated metering centers itong mga
Metro, magkakasama po yan. Yes. Number 1, Emil, no? For safety reasons. Pangalawa, para mas madali na ring mabasa ng mga tao natin Opo. yung kanilang consumption through their meters. Bakit ho, nade-delay ba tayo dito sa pag-action, sir? Meron ho bang paliwanag? Hindi naman. We will definitely respond accordingly. Yun nga, maraming salamat sa GMA7 for informing us of the situation. Sa ngayon ay nagpapatuloy na ang paglalagay ng mga karagdagang poste kung saan maililipat ang ibang kontador sa lugar. Sa team po ni Emil Sumangil, marami pong salamat kasi dumulog kami sa inyo para talaga, kumbaga, kayo na lang po ang last resort namin para makahingi kami ng tulong. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Summer Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. All set na ang katatakutan sa big screen para sa KMJS Gabi ng Lagim the Movie na mapapanood na in 2 days. Pero bago yan, rumamba muna sa black carpet premiere ang cast, pati na ang ilang kapuso stars. Makichika tayo live kay Aubrey Carampel. Aubrey? Iyak kong tuwing Halloween, no, inaabangan at naging tradisyon na ang panonood sa telebisyon ng KMJS Gabi ng Lagim. Ngayon, level up na ang katatakutan dahil for the first time, mapapanood na ito sa big screen. Tila extended ang Halloween sa black carpet premiere ng KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Sa labas pa lang ng sinehan, ramdam agad ang katatakutan dahil sa mga nananakot na ito na hango sa horror trilogy. Ang 3 kwento, real-life horror stories ng mga totoong taong naka-experience nito. Present ngayong gabi at rumampa sa black carpet ang cast at mga bida ng pelikula. Para sa pelikulang Pochong si Miguel Tan Felix. Sa berbalang bibida naman si Sanya Lopez. At sa kwento ng Sanib, gaganap ang star of the new gen, Jillian Ward. Present din ang award-winning broadcast journalist na si Jessica Soho. Spotted din sa black carpet premiere to support the movie ang ilang sparkle stars, gaya nina Barbie Forteza, Isabel Ortega at Jack Roberto. Dumating din ngayong gabi si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. At ang newest addition sa Sparkle Fam na si Eman Bacosa Pacquiao. Narito rin sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Pictures Executive Vice President and GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdeleon at Sparkle First Vice President Joy Marcelo. At iya sa puntong ito, kasama ko ang multi-awarded journalist at host ng Kapuso Mo, Jessica Soho, no other than ang presenter ng KMJS Gabi ng Lagim the Movie, Miss Jessica Soho. Hi, Aubrey! Magandang gabi po sa mga manonood ng 24 oras. Ma'am Jess, grabe, after 10 years, no, inaabangan lang ng mga kapuso natin sa TV. Ang KMJS Gabi ng Lagim ngayon sa big screen na ano ang dapat abangan ng ating mga kapuso? Nako, napakalaking lundag nito. Ika nga, Aubrey. Big leap po ito para sa amin from the small screen to the big screen. Siyempre, sabi mo nga, ini-level up, pinabongga ho ito. Kasi ginawa ho naming experiential. Kung dati nanonood lang po tayo sa TV screen, ngayon papasok ko kayo sa madilim at malamig na sinihan para sa Gabi ng Lagim, the movie. Ma'am, Kaya, parang sinasabi mo palang natatakot na ako. Kasi binusisi talaga ito. Piling-pili po yung mga kwento. Pinabongga yung mga special effects. Lahat po, binuhos na namin dito. At ang nakakatakot ho dito, hindi lang ho ito katang-isip, totoong mga karanasan ng totoong mga tao. So hango sa totoong mga pangyayari. Kaya nga ho, mas lalong nakakatakot. At ma'am, syempre kasama natin ang mga bida. Yes. Ang gagaling ng mga Jillian artista Ward, ng pelikula namin. Sanya Lopez at Yes, Miguel Tan si Felix. Miguel Unahin ko na si Miguel. No? Miguel, nabihida sa Pochong. Would you like to invite everyone para manood? Yes po. Ngayon na, malapit na ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Abangan nyo po. Kailan ba to, Jillian? November 26, Sanya. Yes, November 26. Hello po. Ano ko na talaga humawakan na. November 26 na po yan sa mga fans po ng Gabi ng Lagim the Movie. Eto na, November 26 sa Wednesday na po yan. Jillian?
Gusto ko din ma-experience yung hawak ko. At si Jillian na marami ang kinilig dahil for the first time nakita sila ni Eman Pacquiao. Oo. Mamaya, bukas yan. Abangan nyo sa 24 oras ang pagkikita na yan. Pero Jillian, imbitahan mo na po sila. Ayan, sana manood po kayo ng KMJS Gabi ng Lagim at mag-enjoy po kayo. Magdala kayo ng kaibigan nyo dahil sobrang nakakatakot talaga to. November 26 na po yan, mga kapuso. Yan muna ang latest ngayon, pinapractice ko na kung paano ako sisigaw mamaya. Ayan, kailangan magsama talaga ng kasama, barkada, kaibigan, pamilya. Baka hindi nyo kakayanin ito mag-isa. Natatakot na ako. Balik sa'yo. Afraid ako dyan. Maraming salamat, Aubrey Carampel. Sa panibagong video na inilabas ni dating House Appropriations Chair Zaldico, sinabi niyang aabot sa 1 bilyong pisong cash ang personal niyang inihatid sa bahay sa Makati na paraan niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa utos umuno ito ni dating House Speaker Martin Romualdez at nakatutok si Tina Panganiban Perez. 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. Ito ang inilahad ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa panibagong video na kanyang inilabas sa kanyang social media page ngayong araw. Sabi ni Ko, noong kakaupo lang niya bilang House Committee on Appropriations Chair, may natanggap siyang utos mula kay nooy House Speaker Martin Romualdez. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Ayon kay Ko, batayan niya sa instruction ni Romualdez, ipinadala raw ito sa isang bahay sa Makati. Inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, koleksyon at deliveries na para sa Pangulo. Sa hiwalay na post, ipinakita ni Ko ang mga litrato na anyay listahan ng mga delivery ng male-maletang pera para anya sa Pangulo at kay Romualdez. Noong December 2, 2024, personal kong idineliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo. Noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo. Sabi ni Ko, umabot sa mahigit 55 billion pesos ang naihatid niya sa bahay ni Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Hinihinga namin ang Malacanang ng pahayag kaugnay sa bagong video ni Ko. Pero sabi kanina ng Pangulo, umuwi na lang dito si Ko at harapin ang kanyang mga kaso. Sabi ng Pangulo, hindi siya nagtatago kung mayroon mang akusasyon laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sinusubukan namin kunan na pahayag sina Congressman Martin Romualdez at DOJ Undersecretary Jojo Cadiz kaugnay ng mga bagong pahayag ni Zaldico. Naniniwala raw si Congressman Toby Tiangco na walang kinalaman sa issue sa budget si Pangulong Bongbong Marcos. Mismong ang Pangulo pa nga raw ang nanita kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico kaugnay sa sobra-sobra umano nilang pagkuha ng pera mula sa pondo ng gobyerno. Nagbabalik si Tina Panganiban Perez. Nagkwento si Navotas City Representative Toby Tiangco sa kanyang nasaksihan na magkaharap-harap sila ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng Presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi,
Ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon, pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang. Magpipinsa ng Pangulo, si Romualdez at asawa ni Tiangco. Doon niya pinagalitan si former Speaker Martin Romualdez. No? At sinabi na kayo ni Saldico, sobra na kayo, kinukuha nyo lahat ng pondo at wala akong nagagawang flagship projects. Sabi ni Tiangco na pag-alaman niya kalaunan na nagalit ang Pangulo dahil nagsumbong daw ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa Pangulo na ang counterpart na pondo ng Pilipinas para sa mga proyektong pinapondohan ng JICA ay tinanggal sa pambansang budget. Ang nangyayari nung nangako si former Speaker Martin Romualdez na kung ano man yung tinanggal na mga flagship projects ay ibabalik sa BICAM. Nung lumabas yung BICAM, nung lumabas yung GAA noong January, wala yung mga projects na yun. Naniniwala raw si Tiangco na walang kinalaman ng Pangulo sa anomalya sa budget. Dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi niya pro-proteksyonan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Dagdag ni Tiangco. Yung isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami niyong kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Silang dalawa ay nagtuturuan Di ba may pera So definitely, isa sa kanila may natanggap. Pero ngayon, parehong sinasabi na walang natanggap. Saan napunta yung pera? Hinihinga namin ng reaksyon tungkol dito si Romualdez pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Tiniyak ng DILG na walang special treatment sa 6 na akusado sa maanomalyang proyekto kontra baha sa Oriental Mindoro at nakadetini ngayon sa Quezon City Jail Male Dormitory. Nakatutok doon live si Marie Zuman. Marie? Mel, kasunod nga ng inilabas na commitment order na Sandigan Bayan at gaya na rin ang naunang inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Remulla nang mag-inspeksyon siya dito noong isang buwan, ay ikinulong na nga kaninang hapon dito sa Quezon City Jail Male Dormitory dito sa Payatas, Quezon City. Partikular doon sa level 4 ng Building A na nakikita po ninyo sa aking likuran, ang 6 sa 8 mga inaresto ng mga otoridad kaugnay sa flood control project scam. 3:36 ng hapon nang ipasok dito sa loob ng Quezon City Jail Facility sina Dennis Abagon, Gerald Pacanan, Felizardo Casuno, Dominic Serrano, Ruben Santos at Jean Ryan Altea. Naharap sila sa kasong graft at malversation of public funds through falsification of public documents, kaugnay ng mga umano'y maanomalyang flood control projects. Pagdating sa pasilidad, sumailalim sila sa mugshots, medical check-up at kinuha rin ang kanilang mga personal na impormasyon. Lahat naman sila yung may kasamang mga counsel, so everything is within the law. Ang sisigurado ko lang ang personal safety ng ating mga 6 na nakadetain dito. Bibigyan namin sila ng ample na seguridad. Sa pagkarinig namin ay may gang na silang sinalihan, yung bahana sila gang. Sabi ni Secretary Remulla, magkakasama ang 6 sa iisang kulungan. Sinigurong hindi bibigyan ng special treatment. Wala ho kami binibuksan na special wing. So kung saan yung mga general population ng Quezon City inmates, doon rin sila nakatira ngayon. Opo, pare-pareho lang po ng kanilang tasking. Pagkain ho nila, pare-pareho. Sabi pa ni Secretary Remulla, hindi maaaring maging palusot ang sakit o hospital arrest dahil may mga doktor at nurse daw sila rito 24 oras. Nag-request na rin daw si Remulla ng pondo para sa medical room. Sabi ng DILG, 3 sa mga kinasuhan ay nasa ibang bansa at nagpahayag na raw sa pamamagitan ng kanilang mga abogado na sila'y susuko. Binigyan sila ni Remulla hanggang Huwebes na iharap ang sarili sa mga otoridad. Meron po pong 3
na nasa isa po sa Amerika, isa sa Qatar, isa sa, hindi ako nagkakamali, New Zealand. Yung kanilang mga council ay nagsabi na magre-report sila sa embassy within this week. Alam namin kung nasaan sila, alam namin kung anong address nila abroad, nakita na lahat. There's no use hiding. So how soon will they be deported? Hopefully within this week. Nananatiling at large si dating Congressman Zaldico. Isang at large na yung mastermind nila lahat, si Zaldico. We are waiting for the court's action on cancellation of his passport. And then yung red notice is in effect. So baka mahanap na natin anytime soon. Big fish are coming soon. We should expect the Discayas, the senators, the congressman, within the next 5 weeks ay sunod-sunod silang makukulong na. Mel, ayon kay Secretary Remulla ay nakatakda ang arraignment ng 6 na mga nakakulong na ito sa mga susunod na araw. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mari Zumali. Nakuha po ng GMA Integrated News ang mga salin ng tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na umaming sangkot sa pagdidispalko ng milyong-bilyong pisong halaga ng pondo para sa flood control projects sa Bulacan First Engineering District. Nakatutok si Chino Gaston, exclusive. Dating District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at dating Assistant Engineer JP Mendoza. Ilan lang sila sa binansagang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors, mga opisyal ng Bulacan First Engineering District na umaming sangkot sa pangdidispalko ng bilyong-bilyong pisong halaga ng pondo para sa flood control projects. Naungkat sa mga pagdinig ng Senado at Kamara ang kanilang mga pagkakasino kung saan bilyong piso ang kanilang naipatalo, pati na ang mararangyang kotse ng ilan sa kanila. Nakuha ng GMA Integrated News Research ang ilan sa kanilang mga statements of assets, liabilities, and net worth. Si Alcantara na 1994 pa pumasok sa DPWH, taong 2019 nang maging OIC District Engineer ng Bulacan First District. Sa kanyang salin noong taon na yon, ang idineklara niyang net worth nasa mahigit 6.4 million pesos lamang. Ang kanyang assets nasa mahigit 6.7 million pesos. Pero kapansin-pansin na wala siyang idineklarang mga pag-aaring lupa o bahay. May 2 sasakyan lamang na nakasaad. Pagsapit ng 2020, nung ganap na district engineer na siya, umakyat sa mahigit 9.5 million pesos ang kanyang net worth dahil sa paglaki ng halaga ng jewelries at appliances, pera sa bangko, pati cash on hand. Wala siyang utang nung taong iyon, pero wala pa ring nakadeklarang real estate properties. Nagpatuloy ang pagtaas ng kanyang net worth sa 2021, 2022 at 2023. Hanggang nitong 2024, ang kanyang idineklarang net worth nasa 17.7 million pesos na. Pero tulad ng mga nagdaang taon, walang nakadeklarang mga bahay at lupa sa kanyang mga ari-arian. Wala rin siyang inilistang liabilities. Si Hernandez naman ang unang bumiyok sa mga BGC Boys at nagsabing nakinabang ang ilang senador sa mga kickback sa mga flood control project. Si Hernandez din ang nag-surrender ng ilang luxury vehicle sa ICI, kabilang ang isang Lamborghini Urus na nagkakahalaga ng mahigit 30 million pesos at isang GMC Yukon Denali na nasa 12 million pesos ang presyo. Noong 2019, nasa halos 8.2 million pesos ang idineklarang net worth ni Hernandez. Kabilang sa kanyang assets ang 2 lupaing halos 1.9 million pesos ang halaga at mga kotseng nasa 2.8 million pesos. Bagamat hindi nakadetalye kung ano-ano ang mga ito. Pagsapit ng taong 2020, ang kanyang net worth umakyat sa halos 12 million pesos. Ang kanyang real properties na dagdagan ng isang house and lot na nakasaad na isang donation, kaya walang kaakibat na halaga. Sa kanyang salin noong 2023, idineklara na niya itong inheritance o mana. Lumaki rin ang halaga ng kanyang mga kotse at pera. Taong 2021, tumaas pa ang kanyang net worth sa halos 14.2 million pesos. Taong 2022, ang kanyang net worth naging halos 20.2 million pesos na. Kapuna-puna ang paglaki ng halaga ng kanyang mga kotse na nasa 10.8 million pesos na. 2023, ang kanyang idineklarang net worth halos 28.7 million pesos. Ang kanyang mga negosyo na isa lang
Ang nakasaad sa kanyang 2019 salin, naging 3 na pagsapit ng 2023. Nagdeklara rin siya ng lupa na kanya raw minana. At ang kanyang idineklarang mga kotse nasa 15.8 million pesos na. Ganyan din ang halaga ng kanyang mga sasakyan sa kanyang huling salin nitong 2024. Pero kapuna-puna ang pagkakaroon niya ng utang sa bangko na nasa 20 million pesos na humila sa kanyang net worth pababa sa halos 8.7 million pesos. Bahagya lang na mas mataas sa kanyang salin noong 2019. Si Mendoza naman, halos 10.3 million pesos ang idineklarang net worth noong 2019. Nagdeklara siya noon ng house and lot na nasa halagang 5.4 million pesos at isang SUV. Hindi nagbago ang kanyang net worth noong 2020 at bahagya lang tumaas sa mahigit 11.1 million noong 2021. Pero kapansin-pansin naman ang biglang pagtalon ng kanyang net worth sa halos 20.2 million noong 2022. Nadagdag sa kanyang mga assets noon ang isa pang lupain na kanya raw minana at pagtaas ng halaga ng kanyang mga sasakyan sa 9 million pesos. 2023, lalo pang lumago ang kanyang net worth sa mahigit 32.3 million pesos. Nadagdagan muli ang kanyang assets ng lupain na kanya raw minana na nagkakahalaga ng 12 million pesos at nitong 2024 ang kanyang huling idineklarang net worth nasa mahigit 33.6 million pesos na. Kasama rin sa pinangalanan ni Senador Panfilo Lacson na miyembro ng BGC Boys si Engineer RJ Domasig. Sa kanyang salin noong 2022, ang dineklara niyang net worth nasa halos 11.6 million pesos. Umakyat ito sa mahigit 12.2 million pesos noong 2023 at tumalon sa halos 16.2 million pesos noong 2024 dahil sa lupang kanya raw minana na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Lunes, 31 araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.